Ah, Globe Morning. Good morning! Alright, good morning. First of all, I would like to thank the Maverick Group for inviting us here para makapag-present itong GCash. So, most of you, alam nyo na po kung ano yung GCash, ano? So, yung mga technicalities na lang medyo much deeper pa yung pag-aaralan natin ng konti, ano? So, Globe GCash and V-Mobile Technologies Incorporated. So, yan po yung partnership ni Globe and V-Mobile. So, ang mangyayari dyan, real-time seeding na po ng commission and reload of LX wallet. Automatic po yan pagka meron po kayong earnings sa V-Mobile, pwede pong pumasok yung mga earnings nyo dyan sa GCash ninyo. Okay? Then, seamless payment collection, secured transaction. Siyempre, yung transactions natin, dahil gagamit tayo ng MPIN, parang katulad din po ng mga ATM, meron pong MPIN yan. Kailangan huwag nyo ipapaalam kahit kanino yung MPIN nyo para hindi ma-access kahit sino. Kayo lang ang nakakaalam dapat yun. So, para secure siya. Okay? And then, what is GCash? Ito yung maganda. More or less, alam nyo na rin, ano? So, GCash is electronic money that can place in a cellphone. Ngayon, pag nasa cellphone na yan, yung cellphone magiging electronic wallet. Okay? So, bigyan natin ng mas magandang para madali yung maintindihan. Halimbawa ng sample, yung pera natin na usual na pera natin, nilagay natin sa wallet natin. Pag nawala yung wallet, wala na yung pera natin. Okay? Sa GCash, pag nilagay natin sa electronic wallet, kahit mawala pa yung cellphone natin, hindi siya mawawala. So kasi nasa wire lang siya. All we have to do is pupunta lang tayo sa Globe Business Center, then pwede nating i-cash out yung pera natin dun sa GCash or simply ipa-transfer natin yung GCash natin sa bagong SIM card na preferred natin. So nandun lang siya, secured pa rin, hindi siya mawawala kahit kailan. Okay? It uses MPIN. Yan po yung nabanggit ko kanina na sa katulad din ng mga ATM cards, kailangan po may mga MPIN na bawat isa sa atin. Then, no airtime charges and service fees for bill pay. Actually, sa USSD, pag sinabi ko USSD, yan yung asterisk 143 number sign na access code na papasukan natin para makapag-transact tayo sa GCash. Yan po, kahit anong transaction na gagawin natin dyan, wala pong kailangan na airtime charges. So, kahit wala kayong load, pwede po kayong mag-transact nyan. Okay? Yung convenience niya is a transaction or just a phone away. So, text lang tayo, mamaya makikita nyo po kung ano yung mga transaction or services na pwede natin gawin through text lang. Napakadaling gawin. So, Anti-Money Laundering Act, sumusunod po si Globe sa Bangko Sentral ng Pilipinas, which is si Bangko Sentral ng Pilipinas naglabas ng Anti-Money Laundering Act. So, tayo rin, susunod din po tayo dyan. Okay? Ito po yung reload for LX wallet with GCash. So, iti-text lang po natin LXG reload UID/PIG/amount/GCash_number. So, yun po yung sample niyan. Ito po yung sample niyan. Amount, ito yung GCash number. So, iti-text natin yan to load extreme. Alam na po natin kung paano yung, yung gateway natin, kung ano yung mga gateway na ibinigay sa atin. So, doon lang po natin siya isi-send. Then, wait for load extreme to verify information. Then, magre-request si GCash ng MPIN nyo to confirm. Kailangan sumagot kagad kayo dyan, mag-reply kagad kayo after, within 5 minutes. Dahil kapag hindi kayo nakapag-reply, after 5 minutes, uulit siya. Uulit lang kayo ulit ng pag-transact. So kasi may time out siya after 5 minutes, pero yung 5 minutes napakahaba na nun para mag-reply lang po tayo ng MPIN, which is 4 digits lang. So kailangan makapag-reply kagad tayo. So
Ikikey nyo yung GCash, MPIN, then makikredit na yung load nyo real time. Agad-agad yun. Yung mga experience natin before, kapag ka naglo-load tayo, medyo it takes time, ano? Mga ilang hours. So ngayon, mawawala na po yun. So, real time na siya. Once na nagpa-load tayo sa LX, real time siya, maloloadan kagad tayo. Okay ba yun? Yes! Okay, good. And then, ito usual na questions ni subscriber. Where to convert cash to GCash? Actually, itong PowerPay Plus, sabihin nyo na lang din ang kwento, no? Yung card is supposed to be nakalink si SIM card sa ATM card. Kaya lang as of now, under negotiation pa si Globe tsaka si V-Mobile regarding sa PowerPay Plus ATM card natin. Pero eventually, magkakaroon po yan. Tingin ko. Kasi nag-uusap na sila eh. So as of now, SIM card lang. Pwede tayong bumili ng sarili nating SIM card or kaya yung mga pinamimigay dyan na merong namimigay ng SIM card. So pwede na po magamit yun. I-register lang po natin yun. And then, so, ayan yung PowerPay Plus Mobile Commission Automatic Receiving. Pagka pumasok kasi sa SIM card natin yung commission, later on, pag may ATM card na tayo, pwede na natin withdrawin yan sa ATM machines nationwide. Okay? Bank transfer, kung sino po yung mga mahilig mag-online at meron pong account number sa mga bank na sinabi rito, pwede po tayong mag-transfer ng savings account to GCash or GCash to savings account. Vice versa. Pwede pong gawin yan sa online. And then, ito po yung pinakamadaling gawin kung paano tayo magka-cash in sa GCash natin. Kasi hindi tayo makakapag-transact sa GCash kung wala tayong fund or GCash sa cellphone natin. So, we have to cash in, to make a cash in. Dito po tayo magka-cash in. Sa Globe Business Centers, napakarami po niyan. Halos lahat ng SMs meron yan. Rural banks, basta't members po ng Rural Bank of the Philippines, Association of Rural Banks of the Philippines, sigurado po nag-GCash yan. And then yung SM Department Store, meron po mga information booth sila ron or yung information place nila doon, customer service, sila doon, nagtatransact sila ng GCash doon. And then Tambunting, Villarica, Prime Asia, may nadagdag pa dyan, yung Magdalena, yung Capital Pawn Shop. So patuloy pong nadadagdagan pa yung mga outlets nating mga pawn shops. Sub and premiums dealers. Kasi meron din po tayong mga outlets sa mga tindahan lang, kahit sa tindahan lang siya. Basta may nakita kayong GCash poster or tarpaulin, so pwede po tayo nun mag-transact ng GCash. Ito po yung para mas mabilis din maintindihan, no? Halimbawa si V-Mobile nag-seed ng commissions nyo or earnings sa member, si member pwede na po niyang gawin itong mga services na to. Pwede siyang bumili sa national bookstores, SM, LCC sa province po ito eh. Sa Legazpi meron po yan. Sa NCC, sa Visayas Island, meron po yan, mga quick delivery, or Mercury Drugs. Pwede na po tayo mag-transact dyan. Gamitin natin si PowerPay Plus. And then, ito po maganda, domestic and international remittances. So, once na meron kayong GCash sa cellphone nyo, pwede na po kayong mag-send ng money papunta sa mga kamag-anak nyo or kaibigan nyo sa ibang location ng Philippines, within the Philippines, domestic. So makakasend kayo ng pera. Hindi na kailangan pumunta kay kung sino-sinong remittance center. Kayo po mismo, pwede kayong mag-transact nun, papunta ron sa kaibigan nyo or sa mga kamag-anak nyo. Marireceive po nila yung GCash din. Okay? And then, pagka na-receive na nila yon, saan sila pwedeng mag-cash out naman? So, dahil wala silang card, katulad din natin na SIM card lang, pwede po siyang mag-cash out dyan sa mga sinabi ko kanina. Prime Asia, Tambunting, Villarica, or yung mga outlets
Globe Business Centers, pwede po siya mag-cash out yan. Okay? Para makukuha niya yung pera niya. And then, eto po, hindi ko na naman pong sabihin ng gusto dahil si loan, yun po ang business natin. Just in case lang na kailangan po natin ng load, for emergency, wala tayong load, pwede po kayong bumili ng load nyo sa sarili nyong wallet. Sa Globe GCash, using buy load. Mamaya po malalaman nyo kung paano yan. Makakabili kayo, ang maganda ro, may discount. May discount siyang 10%. Yung fund disbursement, yan po yung sa susunod na eventually magkakaroon tayo ng ATM card. And then, American Express Virtual Card. Ito po yung online shopping. Sino po mahilig mag-online shopping? Wala. Mukhang magiging mahilig kayo, ma'am. Sir. Kasi napakadali lang nito. Magpaparegister lang kayo, www.gcash American Express. I-open nyo na sa website yon, then lalabas dun yung you can register for your trial, 1-month trial for free. Libre po yun. So subukan nyo po, basta may Gcash kayo, pwede kayong bumili ron online ng mga shoes, mga relos. So napakaraming items niya kasi international and domestic stores meron po tayo dyan. Like yung mga Hugo, Apple, meron po dyan. So, mga Jug, Levi's, so makakabili po tayo dyan. And then, of course, we can pay our bills, our utility bills, pwede rin sa GCash. Yung Meralco, Manila Water, Destiny Cable, and mga insurances company, yung mga Globe Business Lines, mamaya po, makikita niyo po yung listahan lahat niyan. Okay? So, kahit naglalaba kayo sa bahay at due date na, maalala nyo, due date na pala ako ng Meralco. Paano? Tatakbo ka pa, di ba? Tapos pagdating mo sa bayad center, haba-haba ng pila. Naku, ubus na yung oras ko. So dito, yung convenience makikita nyo, pwede mo nang gamitin si GCash. Doon ka na lang magbayad. Kailangan mo na doon reference number nung nasa bill. Reference number. So i-enter mo lang yung susundan mo lang siya, makakabayad ka na. And then, huwag kayo matakot kasi may reference number po siya. Lahat po ng transaction sa GCash, merong transaction reference, which is naka-base din yan, makikita natin pag verify sa database ni Globe. So, hindi pwedeng sabihin ni Manila Water na hindi ka babayad. Kasi, bawat transaction, successful transaction, meron pong transaction reference. So, we can verify that to Globe hotline. Kahit sa hotline na, which is 2882. Pakitandaan po ang hotline, 2882. You can dial that for free, 24/7. Just in case may problem po tayo, we can call 2882 regarding sa GCash. Importante po yan. Okay? So, why do you need the GCash PowerPay Plus card? Actually, hindi ko lang na-edit yung natin. Kasi hindi ko alam na under negotiation pa yung ATM natin. Akala ko go na siya. So, anyway, just in case for your info na lang din dahil eventually magkakaroon naman tayo. So, pagka na-seed na yung commissions natin sa ATM card, pwede na po tayong bumili ng V-Mobile load natin without the need to cash in. Kasi from the commission, pumasok sa PowerPay Plus natin, makakapag-V-Mobile load na tayo. Then of course, we can pay bills. Yung utility companies like Meralco, Maynilad, credit cards, or simply itong ATM card na to, as debit card din to eh. Yung nabanggit natin kanina ng mga National Bookstore, SM, Department Store, pwede po siyang gamitin as debit card. Sana po mapabilis nila yung transaction para magkaroon kagad tayo. Cashless shopping, ayan po. Pwede ka lang bumili sa SM, swipe ka lang ng swipe. Debit card siya, basta as long as na meron kang GCash, walang problema. Okay? And also, we can withdraw at any ATM nationwide. Hindi po katulad ng ibang ATM, kapag ka BPI ka lang mag-withdraw.
Dahil kapag ka nag-withdraw ka sa ibang bank, may charge. Dito po wala. Excited ka na? So maganda sana, no? Sana mapabilis nila. Okay. How can I avail Globe GCash? Yan. Actually ngayon, ang instruction sa akin, pwede tayong bumili ng SIM card na lang. Tayo na lang bumili or yung nasabi ko kanina, may namimigay ng SIM card dyan, pwede na po yan. I-register lang po natin yan. Using that list. So, kailangan ko po yung listahan na yan kasi i-register natin sa Globe yan as PowerPay Plus partner with D-Mobile. Kasi kung hindi mapapasukan ng commissions yan ni D-Mobile. So, kailangan natin i-register siya. Or yung meron kayong kamag-anak na gusto nyong padala ng GCash, so kailangan din GCash registered sila. Paano sila magpapa-register? Yan lang po. Pumunta lang sila sa *143 number sign and then i-press lang nila yung number 1 nakasulat doon sa drop-down menu, registration. How to register? No? Makikita nyo na doon kung paano. Susundan nyo lang po. Way to access GCash, ito po yun. Pag pumasok po tayo sa *143 number sign, yan yung USSD base. Ipipress lang po natin number 5, which is GCash. Lalabas na yung drop-down menu. Andun po yung register, buy load, send money. Sunod-sunod na po yan. Mamaya, makikita natin ulit yun dyan. And then yung mga meron namang high-end na mga cellphones, pwede po tayo mag-download ng GCash mobile app. Pero ito po, magagamit natin to kapag may internet connection lang. So, yun yung mga high-end na mga BlackBerry, Android, iPhones, pwede po yun. Ito na po yung bills payment. Ito po yung pwede nating bayarang mga services sa GCash. So, Globe Postpaid Plans, Globe Lines, pwede po yan. Sa mga credit cards, halos lahat po ng credit cards pwede na dyan bayaran. So mga insurances din, kung sino po yung mga nagbabayad ng insurance, pwede rin pong magbayad dyan. Yung mga loans, just in case nag-loan tayo sa City Estate Bank loan, pwede po dyan magbayad ng monthly amortization. Or kaya mga schools, mga tuition fees nila ng mga anak natin, pwede tayo magbayad through GCash na lang din. Actually, dadalawa pa lang yan, pero patuloy na nadadagdagan po yan. Kasi under win-workout po ni GCash na lalo dumami pa yung mga schools na yan. And then utilities, mga Destiny Cable, yung sinabi ko kanina, Manila Water, Meralco, Destiny, Sky Cable, yan, pwede na po. And then yung others, kasi meron po yung Ensogo, yung mga IPAS, mga online shopping, meron dyan, SSS, contribution ng OFW, pwede rin po, SSS contribution ng mga self-employed, pwede rin po yan dyan. So, patuloy na dumadami po yan as time goes on. Ito yung mga nadagdag pa. Ito Ensogo, IPAS, Alora, Metrodeal, mga onlines. Ito yung mga insurances. Nakita na lang para mas madali. Paano magbayad? Ito po, *143 number sign. Hintayin nyo yung drop-down menu. So, i-press lang po natin number 5. Type yung 5. Then, i-send lang po natin yan. Just in case naman, ito para mas lalong maintindihan yung sinabi ko kanina. Just in case pumunta tayo sa access code na *143 number sign, ito po yung drop-down menu. Isa-isahin ko na lang po. Number 1, register kung paano mag-rehistro yung individual subs natin. Pwede po siyang pumunta dyan. Kung halimbawa magsisend naman tayo ng money, send money, number 2 lang po. Just in case magbabayad tayo ng mga utility bills natin, number 3, press nyo lang yung 3, pay bills. Kung gusto naman po natin bumili ng load, press lang po natin number 4, buy load. May mga drop-down menu rin ng susunod dyan. Sunod lang tayo ng sunod sa, sa instruction ni cellphone. Yung my account, just in case gusto mong malaman kung magkano yung GCash na balance mo, pwede kayong pumunta rito sa sa account for balance inquiry.
So, check mo na kagad kung magkano yung balance natin. So, ayan lang po. Kung paano po yung sunod-sunod na dapat natin gawin. Enter yung amount, then mag-reply tayo, amount, then isend lang natin. After sending, manghihingi ng MPIN. So, tatandaan yung MPIN nyo. I-type lang yung MPIN, then isend ulit. Then, enter yung reference number. Kung halimbawa yung sample natin sa billing is yung Meralco, nasa baba po may ATM reference number. So, ilang digits yun? Nasa 12 digits yata yun, alphanumeric. Kung paano isinulat yun doon sa billing natin, halimbawa may space or may slash, the same ang ipapasok natin dito. Kailangan pareho-pareho yun. Okay. So, i-type lang natin yung account number, then i-send natin. Kasi sa sobrang dami ng list na, pwede nating piliin by alphabetical or by category. So, halimbawa ito, pinili niya by category, then i-send lang niya, ito po yun. Ito po yung alphabetical, dito po yung per category. Mamili na lang po kayo dyan. Halimbawa, number 7, lalabas po lahat ng telecoms na pwede nating bayaran. Dito naman po, alphabetical. So, more lang kayo ng more, 9 lang kayo ng 9 hanggang makarating kayo sa letter Z. Okay? So, send lang lagi. Type number 6, halimbawa ito, BDO, then i-send nyo lang. Halimbawa naman dito, number 7, i-type nyo number 7, i-send nyo lang. So, ganun lang siya kadali. Yan, number 7. Okay. Dito naman yung Globe postpaid plans ang ginamit niya. So, number 2, then sinend nyo lang ulit. So, hintayin natin confirmation. So, sabi dito, you have sent 1 peso of GCash to Globe Telecom Incorporated on date and time for the account reference. Ito yung pinagbayaran niya, yung reference number. And then, makikita niya rito yung balance kung magkano na lang natitira niya sa GCash niya. And then, ito pinaka-importante, yung reference number. Just in case nagbayad kayo, dun sa billing natin, yan ang kopyahin nyo. Yung reference number na yan, just in case magkaroon ng problema later on, kasi usually 1 month yan pumuputok yung problema just in case. Pero hindi naman nangyayari dito. Yung possible lang na mangyari na sabihin ni Meralco or ni Manila Water, hindi ka pabayad, di ba? So pwede tayong mag-contest niyan using this reference number. Hindi mo pwede, bayad na kami. Eto, nagbayad kami sa GCash, ito po yung reference number. Paki-check po kay Globe. So, i-check nila yan, okay na po, sorry po. Ganun na lang sila niyan. So, pero never naman nangyari sa experience namin na nagkaroon ng gano'n. Just in case lang po. Kaya sinasabi ko po, importante itong reference number. Okay? Ito po yung kumpletong confirmation number. Confirmation text niya. You have sent, gano'n. And then for your protection, please delete immediately all messages containing your MPIN. Bakit po? Importante yan. Kasi, just in case mawala yung cellphone nyo, nandun sa sent item lang yun So, pwede nyo mabuksan. Just in case marunong yung tao, alam nyo yung GCash, pupuntahan niya lang sa sent item, pwede nyo makita yung MPIN nyo ron. So, dahil saan makikita nyo yung MPIN nyo, pwede na siya mag-transact ng GCash. Pwede nyo i-send yung money na napulot niya sa cellphone nyo, isi-send niya lahat ng money mo ron. Halimbawa, 10,000 yun. Sinend niya kagad. Wala na kagad. Hindi na natin mahabol yun. Diba? So, ugaliin din yun. Every time na mag-transact tayo sa GCash, after ng transaction, i-delete po natin yung MPIN. For, precautionary. And then, meron siyang, your GCash wallet balance, ito, may balance na siya. May date and time, yung reference number. Kung mapapansin niyo, yung reference number nito pareho rin. And then yung halimbawa naman sending money, yung pinagpadalahan nyo, the same reference number yung matatanggap ninyo, tsaka nung beneficiary. Ibig sabihin, isang transaction lang yun. So, gano'n na naman siya. Sinabi yung yung MPIN is i-delete agad. So, buy load. Ito yung just in case, for emergency. Kailangan natin ng load. Nasa LRT tayo, kailangan ko may i-text. Hindi ako makapag-text kasi naubusan ako ng load. So, pwede tayo mag-load using GCash. Load ka lang, *143,
may drop down katulad yung kanina. Pasok lang sa GCash, answer mo GCash, then punta ka sa buy load. After buy load, manghihingi siya ng MPIN. Answer mo lang ng MPIN, then i-type mo yung 11-digit na mobile number ng gusto mong loadan. Pwedeng sa'yo, pwedeng sa kaibigan mo. Kung gusto niyang magpa-load, wala akong load, pakigalan mo akong load. I-type niya lang yung mobile number nung paladala niya. And then, i-type mo yung response na number 1, if okay. Number 2 naman, kung kakancelin mo, kung nagbagong isip mo. Then, meron ka na namang marireceive na confirmation. So, lahat ng transaction, laging may confirmation and laging merong reference number. Ito binasabihin niya, you have received 10 peso of load from kung sino man yung nagpadala, makaka-receive po niyan. Ito po yung bago. B-Mobile Lotto. Oh. Sino po nagloloto? Bago yan. So, pwede na tayong bumili ng lotto ticket natin kay GCash. Tatrangsak lang natin. Hindi na tayo pipila sa pagkahaba-habang pila. No, sir? Ang haba ng pila, di ba? Lalo pagka mga 79 million na siya. So, haba-haba ng pila. So, dito, pwede na tayong maglaro sa GCash. Oh, kahit nakahiga ka, pwede ka magtaya ng lotto. Kailangan lang natin magpa-register. Magpa-register tayo sa mobile lotto. Gagawin lang po natin yan, pupunta tayo sa website ni GCash Mobile Lotto sa website, and then i-register natin yon. Actually, punta ka muna sa *141 number sign. Yan po yung access code ni Mobile Lotto. And then, bibigyan kayo ng instruction doon na isulat nyo po yung email ad nyo. Then, makaka-receive kayo ng confirmation sa email ad nyo. After nun, registered na kayo. So, ganoon lang siya. Pwede ka nang tumaya. Yan. No subscription fee sa Mobile Lotto. No sign-up fee. No mobile charges. Kahit wala kayong load, pwede kayong tumaya. So, ibig sabihin, yung makaka-save na tayo kasi kung pipila tayo sa mga mobile, sa mga lotto outlets, kailangan mo mamasahe pa, di ba? So, dito, kahit nasa bahay ka lang, makakapagtaya ng lotto. No service fee. Ticket costs are the same, katulad din nung nasa outlet natin. Kung anong prevailing rules ng nasa lotto outlet natin, yun din ang rules dito. Wala lang ticket, no? Wala lang ticket. Electronic ticket ang mangyayari. So, yan po yung mga prices nila. Grand Lotto, 20 pesos. May actually, Lotto, 10 pesos. So, mura-mura lang, no? Pero million sa mapapanalunan mo. Actually, may nanalo na sa electronic natin. Trending na nga siya sa Facebook. Kasi na-post din sa Facebook yan. Ngayon, as of now, nagtitrending siya. Tinatangkilik ng mga GCash subscriber. Yan, gamitin lang, ipasok sa cellphone. Siyempre, kailangan nasa cellphone yung SIM card natin, no? Then, pumunta ka sa, yung sinabi ko kanina, sir, no? Pwede kang pumunta sa Globe Store kasi nagtanong sa akin kanina. So, doon ka na lang magpa-register para mas madali sa Lotto. Ipipresent mo na yung ID mo ron. Sabihin mo, magpapa-register ako for Lotto para makataya ako sa GCash Mobile Lotto. I-re-register ka na nila. So, madali lang siya. Then, syempre, kailangan may lamang GCash Powered Pay. At least 10 pesos kasi yun yung mga payments ito. Di ba? At least may 10 peso ka, makakapagtaya ka na. So, ayan yung sinasabi niya, at least 10 peso. Ito po yung website, www.mobilelotto.ph na pwede nating puntahan para mag-register tayo. Okay? So far, ngayon, pwede na natin entertain yung mga questions na. Para tahimik. Ano nangyari? Lamangha. Napuno? Napuno ba o ano? So, sige lang, questions. Habang nandito tayo, sige po. Yung GCash mo ba, yung magagamit mong pera doon, yung galing lang sa earnings mo?
Actually, magandang question niya, sir. Isang way lang po yun para magkaroon ng laman yung GCash natin, yung earnings from B-Mobile. Pero kung halimbawang naubos na yun, nagamit na natin, pero kailangan na natin magkaroon ulit ng GCash, so cash in naman ang gagawin natin. Kailangan natin magpa-cash in dun sa mga outlets na nabanggit ko kanina. Pwede sa Villarica, Tambunting, Prime Asia. Walang charges yan. Ang cash in, free of charge po. Regardless of the amount, kahit magkano ang i-cash in nyo, wala pong service fee. So, pumunta lang po kayo ron sa mga outlet o kaya sa mga tindahan na merong tarpaulin na GCash. Sabihin nyo lang po, magpapa-cash in to self ako. Cash in sa sarili ko. Kasi pwede ka rin magpa-cash in to others. Kumbaga, gusto kong padalan yung kapatid ko nasa Baguio, magka-cash in to others ako, padadalan dun. Yun, may charge yun. Kasi remittance yun eh. Pero yung cash in to self, free of charge. Okay? Ano po? Sige, sir. Sir, pag-convert ng savings from savings account to To GCash. GCash, yes, like BPI mobile banking, Yes. bakit po na-deactivate? Na-deactivate. Yes, sir. Kailan na po? Since last year. Ay, hindi. Last year. Yes, sir. Baka dun sa ano lang po. Sa 64K yun, sir, available. Ah, Pero wala na po siya. wala pong advice sa amin gano'n. Mm. Pero baka dun sa certain branch nyo lang po na ano, Sa SIM card ng sa SIM card. Yes. Available kasi yun sa 64K. Sa 64K. Tapos lumabas ngayon yung lahat 32. Mm. Inalis yung 64. Pero kahit na may 64 ka na existing, hindi na rin siya ma-activate. Hindi na lang. Yes. Sa BPI. BPI. Kasi dati pwede ka mag-convert. Alam ko po, wala naman pong binibigay sa aming info na deactivated siya. Yes, sir. Oh, Deactivated. so until now, ang alam namin, ongoing siya, tuloy-tuloy. Wala. Kasi actually, hindi lang BPI. Di ba? May BDO na rin tayo. May, ano yung sinabi ka na, Metro Bank. Union Bank, meron na rin. So kung may savings account tayo doon, pwede tayo doon. Ngayon sir, yung magandang info yung binigay mo sa akin, i-confirm ko sa boss ko yan. Hindi ko po alam. Wala pong info binibigay sa amin na deactivated si Kasi BPI. sir, sa mobile banking, hindi mo siya ma-access. Mhm. For example, BPI mobile banking, Pag hindi mo siya ma-access. pumasok pa lang kayo, hindi na SIM ma-access. card based lang.